We are now live. Okay, tayo po ay minsan pa na magsasagawa ng ating pag-aaral. Ngayon ay Agosto 6, 2026. Kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, kumusta kayo dyan sa inyong kinalalagyan? Mabuting-mabuti po kapatid na Yaning, kapatid na Henry, at narito pa rin tayo sa Island of Oahu, Hawaii. Kapatid na Yaning, malayo-layo ka pala ngayon, nasa Boca Raton ka. Oo, yan. Namamasyal-masyal. At si kapatid na Henry, malayo-layo, nasa Helsinki, Finland. Sabi nila ito Ayan raw pala. yung happiest place on earth. Oo nga, Oo nga, Kaya Finland. pala, update yan. kaya pala laging nakangiti yung mga tao. Kasi ano to Helsinki, Funland. Ayun, Funland. Yun. Finland. Okay, Ayan, Diba? ako, masaya Hello po dyan. sa lahat. kumusta ho sa lahat? At tayo po, bago tayo magtatalakay doon sa isang itinatanong sa atin, napakausyoso ng iba, no? Pero maganda naman ang katanungan nila Mhm. sapagkat relatibo sa ating ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ano? Tayo ay kung mayroon tayong binabanggit dito na tungkol po sa politika, no? Sa buhay na ito, normal lang 'yon. Kaya sabi nga dapat ay maging well-rounded po tayo, di ho ba? Lalo Yeah. sa mga salita ng Panginoon Diyos. Pero sabi nga, nagpapaalala lang tayo, hindi kami namumulitika at kami po ay nagtuturo, ang aming mandato ay ituro ang salita ng Diyos. At questionin yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos na hindi sinusunod yung mandato ng isang tagapangaral. Ano po, kapatid na Henry? Kapatid na Erling? Tama po 'yun, sapagkat 'yun naman ang dahilan kaya tayo ay talagang nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang prayoridad po natin po rito ay ang mga katotohanang napapaloob sa mga banal na kasulatan o sa Biblia sa kanyang kabuuan. Bago natin Tama. talakayin yung isang katanungan na yan, tayo po ay gaya ng dati mananalangin. Panginoon po namin Diyos, minsan pa na kami po ay buong kapakumbabaan. Nag-aalay po ng maraming pasasalamat at ibinabalik namin sa inyo ang banal na kapurihan dahil sa patuloy at walang sawa po na pagtitiyaga sa bawat isa sa amin. Bagaman kami hindi perpekto sapagkat kami nagkakasala sa pag-iisip maging sa pagsasalita po namin, maging sa aming mga paggawa. Kaya bago namin ipagpatuloy ang pag-aaral ng iyong mga salita, aming hinihiling na sana'y pakigawad ang kapatawaran ng aming mga kasalanan upang kami po'y maging dapat pangminsan sa iyong banal na harapan. Aming hinihiling din na sana'y palagi mo pong basbasan ang mga tao na magkaroon ng interes at magkaroon ng atensyon sa mga bagay na espiritual sapagkat ang mga nagaganap sa paligid po namin ay hindi po maganda. Ito'y patungo sa kanyang pagkawasak gaya ng ipinagpauna mo ng sinabi sa banal na kasulatan. Umaasa po kami na sa pag-aaral namin ito ay maging bukas ang pag-iisip ng mga tagapakinig upang magkaroon ng daan ang iyong mga salita sa puso namin. Umaasa kami, tinatawag mo na kaming minsan sa aming mga kasalanan, sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Bino, ano po yung ating tatalakayin na katanungan ng ating mga taga-subaybay? Kapatid na Henry? Yun, pakibasa. Hindi ko ang ating litrato nasa kanan eh. Hindi pa rin natin maano sa itaas. Ayan. Should religious organizations and cult leaders flex their muscle and influence to boast how strong and powerful they are? Ayan, naku. Ayan nga kasi, yan ang, alam nyo yung Iglesia ni Cristo ni Manalo ngayon. Ano? Kaya lagi natin binabanggit yung Iglesia ni Cristo ni Manalo ay galing kami dyan at marami kaming mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kakilala. Yan ang aming naging mundo. Gusto naming magising yung mga taong nakukulong pa riyan. Ano? Lalo na yung mga kamanggagawa namin dati, mga nag-aaral ng ministerial. O, tignan ninyo yung future nyo kung ano meron dyan. Ha? Kasi ang future, kapatid na Erning, hindi lamang naman yung ano yung kaligtasan di ba?
meron din future sa buhay na ito. Dapat din meron tayo kinabukasan sa buhay na ito. Mahirap naman yung wala. Kaya yung tanong na yan, should religious organization, tapos yung kulto, mga leader ng kulto, flex their muscle. Kasi nagpe-flex ng muscle eh. Yung iba, di ba? Yung parang mas malakas kami. Kaya kita mo alam nyo, meron, siguro kapatid na Erding, simulan muna nating pakinggan itong sinasabi ng isang sociologist. Sige, pakinggan natin Oo. yan. Pakinggan natin yung sinasabi nitong sociologist na ito sapagkat maganda rin namang maunawa natin kung ano ginagawa nito, nagpe-flex ng muscle. Tandali ayos muna natin pala. Hindi pala pa nakapunta dun sa Bluetooth, Ibu-Bluetooth natin para marinig ng ating mga Pero bago po yan, may tagapay. iwan mo natin tong tanong na to. Ayan, Yan. Ano yan? Oh, why are some members of religious groups so arrogant? Nako, ayan. Sapul yan. Totoo arrogant. Maybe they see the same arrogance from their leaders. Totoo yan. Ayan, connected na. Bago natin pakinggan yung kapatid na Jeriel, atin mo nang i-define ang sociologist o sosyologo. Yan po isang dalubhasa o scientifico na nag-aaral ng lipunan Yan. ng mga gawi ng tao at mga Yan. interaction sa loob ng mga grupo, organisasyon at institusyon. Sinusuri nito mga sociologist o sosyologo kung paano naaapektuhan ng kultura, relihiyon, pamilya at ekonomiya ang buhay at kilos ng mga tao. Yan ang Tama. sociologist. Kaya kapatid na Erding kasi ang sinasabi niya dito ay yung kahambugan ng Iglesia ni Cristo. Okay. At kasi nga, hindi dapat na ganun dapat ang ugali. Una, nariyan kayo sa bansa na tinatawag na demokrasya. You have freedom of speech. Hindi naman kayo sinasaktan pinupuna lang kayo Walang masamang pumuna. Yun nga yung freedom of speech. You can voice out your opinion na hindi ka dapat nangangamba na there will be a retaliation. Nangyayari lang yan kasing ganyan na hindi ka pwedeng magsalita dahil merong retaliation na mangyayari laban sa iyo doon sa mga bansang komunismo, sa mga tyrannical countries na merong clout yung kanilang pinakapinuno na ewan ko may konstitusyon pa yung mga yun di ba? Ang batas doon kung ano maisip ng pinuno di ba? O ito, pakinggan natin para magkaroon tayo ng idea kung ano yung sinasabi nitong doktor na ito ng sociology. Meron daw pong mga threat sa akin, to be afraid na ito raw po ay kausan ng Diyos dahil kinriticize ang kanilang simbahan. Ang tingin po namin sa mga kapatiran ng INC ay mga kapatid, mga kapwa Pilipino po tayo. Ito po sa advisory na natanggap namin. Isa nga ho dun sa magiging subject ng ating press conference ngayon ay yung naranasan hong death threat na para kay Father Robert Reyes, kay Dr. Melba Magay. Pwede ho bang malaman namin yung detalye ho nun, Father? Papasok ko na lang doon sa pinakamaraming death threat para madagdagan. Nauna po, hindi namin tinitake seriously yung mga death threat kasi that's to be expected sa mga basher, Sabi po ng aming staff ay napakarami na at ito po maliit na sagot ko noong sa isang tanong ay 60% ay nagkaroon ng 4 million na viewers. At siguro po, dahil sa lumaganap ito, nagkaroon po ng advisory dahil sa mga ex-INC na grupo na
meron daw pong ah, mga threat sa akin at ito ay gagawin sa isang panahon na maraming bigger events para matabunan yung balita at saka ipiframe na ito raw po ay parusa ng Diyos dahil kinriticize ang kanilang simbahan. Una-una po, gusto ko lang na sabihin na yung remark na ito po ay kulto, mas marami pong sinabi si Father Robert. Dahil pabayaan ko na po sa mga pari at sa mga pastor kung bakit kulto ito. Ang concern ko ay sociological. Kasi po, malaking threat sa democracy kapag ang leader ay merong ganong characteristic ng kulto. Ibig sabihin, lahat ng mga followers, bawal na lang palagi sa kanya kung anong sabihin ng leader. Isa po yung element sociologically ng isang cult. No? Pwede ang cult ng artista, cult ng mga kagaya ni Jim Jones sa Amerika, yung mga ganon. So, ang aking isip dun sa kulto, sociological. Yung theological aspect nun, bahala na sa mga kaparian. Ang nakakabahala lang po dito is yung parang nawawala na po yung free speech. Yung sinasabi kanina ni Pastor Noli, na pag meron kang sinabi at nagalit yung tao na nakikriticize, ay babanagin ka kagad. Merong death threat kagad. In other words, ito ay sign ng dying ng ating free speech, dying din ng ating democracy na hindi ka na pwedeng magsalita. No? Dahil maaaring ikaw ay barilin. No? Just like that. So medyo nakakabahala po yun. Nakakabahala din na kapag meron kayong isang minority group, hindi naman po kailangan ito yung simbahan. Pwede rin po na isang social grouping lang. Pero yung minority na nagba-block voting, skews yung ating electoral system. Nagiging game changer, kaya po nagiging makapangyarihan din, nagiging very powerful. Sapagkat sila yung, kumbaga, will turn the tide ganon. Kaya nga marami pong lumilinya sa mga ganitong block voting. Yung po ang aking concern, dahil ako po yung hawak na social anthropologist naman. Yung pong threat sa ating electoral system, threat sa ating democracy, threat sa ating malayang pagpapahayag ng ating mga saloobin. Na sana, ganyan sinabi ni Pastor Nobby, masyado na hindi na tayo makapagsalita at makapag-usap, magkaroon ng civic na discourse. Kasi parang meron tayong lahat echo chambers. No? Nakikinig lang ako sa gusto ko na pakinggan. At yung kabila, hindi ko na pakikinggan. At nakikita natin ito kahit sa Senado, dun sa impeachment court, na dapat impartial sila at makikita natin na regulate yung kanilang mga kinikilingan. No? Sa kanilang mga pagtatanong, you have senators who are lawyering, sa depensa, yung ganyan. So I think it's important na sana mabalik natin yung polite at civil na discourse na hindi biglang dahil may sinabi ka, may death threat ka kaagad. Ayun, kapatid na Erning, pag kami nagsalita daw meron na kagad death threat. Di ba? Yan, nagiging arrogante. Ako nakikita ko yan, kapatid na Erning, doon sa mga pakikilahok. Lalo na meron ditong nagsasabi na siya'y handog. Tapos sasagot yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ka naman handog Yung mga ganun ba? Ayan. Sa halip na, sige nga, gusto kong pakinggan yung sinasabi mo para malinawan din ako. Ano ba nakita mo? Edi kung mali yung nakita niya, ipaliwanag ng maayos. Di ba? Yun ang mahalaga Kasi kapatid na Erning, itinuturo nga sa atin ang pagiging makadiyos, hindi po pwedeng hindi ka makatao.
Di ba? Siyempre, yeah. Hindi pwedeng pag-iwalayin yung makadiyos ako, pero hindi ka naman makatao. Oh, Ang sabi nga ng wala. Panginoon Diyos, sinasabi mong iniibig mo ko. Mhm. Yung kapatid mo, yung kapwa mo na nakikita mo ay Yeah, hindi mo nga maibig-ibig, ako pa kaya na hindi yun. mo nakikita. Alam niyo dito sa 1987 Philippine Constitution Mhm. ay, ito yung mga Bill of Rights in the Philippines. Ito yung sa Article 3, number 1, 2, 3, 4, ang sabi, free speech and religion. So Yeah. the government cannot stop free speech, press freedom, peaceful assembly, petitioning for a change, or the free practice of any religion. Sa makatwid, ito ay may freedom tayo. Sa Pilipinas, ayon sa Constitution 1987, Philippine Constitution, mayroon tayong kalayaan sa pagsasalita. Kaya kumalaya sila magsalita at magturo ng kanilang pananampalataya, malaya ring tanungin sila. Sapagkat ang Tama. mga apostol ayon sa unang Pedro 'di ba nakahanda kayong sagutin ang mga nagtatanong tungkol sa inyong pag-asa. Yes. Ngayon at sa pagsagot kailangan ay kapag tinuloy yung basa nun, may malinis na konsensya. Hindi yung Mhm. sasagot ka na pabalang, pabastos, walang paggalang. Ayun nga, Yeah. why are some members of the ano yan, hindi ko mabasa yan, Why of are the some members of religious groups so arrogant? Iyan Yeah. na nga, yang salitang yan, arrogant sa Tagalog, mayabang. Alam niyo Mhm. kasi, sa totoo lang, nung nandun tayo sa loob ng iglesia ni Manalo, no, Iglesia ni Cristo Manalo, ay ako bilang isang ministro ron, pati ang mga kapatid, kasi yun ang dumadaloy na espiritu mula doon Yeah. sa leader, di ba? Ang tingin natin sa ating kapwa-tao na hindi kaanib sa relihiyon natin noon, sa Iglesia ni Cristo Manalo, version, ay dagat-dagatang apoy sila. So, napakaliit ng ating pagtingin sa kanila at dahil nga po sa ating pagtingin sa kanila na sila ay tayo mas mataas sa kanila, nagiging arrogante tayo. Parang naging superior tayo sa kanila. Sila ay Mhm. maliit tingnan natin para sa atin. Bagay na hindi dapat taglayin ng isang nagsasabing lingkod sila ng Diyos. Sapagkat ang kailangan ay may kababaang loob. Sabi nga magtaglay ninyo ang pag-iisip na kay Kristo Yahushua. Sapagkat ang Kristo ay mapagpakumbaba at masunurin. Ang mapagpakumbaba, pagka sumasagot sa katanungan po, may pag-ibig. Sapagkat kanyang isinasaalang-alang, nagtatanong ito kasi alam naman natin, may mga nagtatanong na alam na yung sagot. Merong Mhm. nagtatanong na talagang totoong hindi naman niya talaga alam ang sagot. Meron namang nagtatanong para hiyain yung kanyang pinagtatanungan, para Yeah. sukatin yung ang alam nito, 'di ba? Kaya kung ang tao ay nagtatanong at saka katulad ng babae na 'yan na taga Hawaii yata 'yan, kapatid na Jeriel, Yeah. nasa lugar Taga- niya. Oo. Sabi niya, "Ayaw, pinakikita ko yung aking background ay mga sapatos ko 'yan. Yan ay hindi pa ang iba hindi ko pa naisusuot. Yan ay pangsamba ko." Sabi niya. Ibig lang sabihin, itong babaeng ito ay Iglesia ni Cristo dati. Handog pa nga siya. Ako Katunayan, na sayang. marami siyang alam sa kanyang pagkakukuwento. At saka ang sabi, ako'y pinagbabantaan nila. Ako daw ang isusunod doon sa pinatay na ano 'yon, na vlogger, political vlogger na 'yon. Si At Mima. oo, at saka tumawa itong babaeng ito na taga Hawaii, "Sinong papatay sa akin dito, mga Amerikano? Iba naman ang ang pag-iisip ninyo na nasa Pilipinas, ang tinutukoy niya yung grupo ng alam mo na, 'no, kaysa dito sa Amerika. Sa Amerika malaya ka rito, 'di ba? Kahit Mm. presidente puwede mong punahin. Yan naman ang totoo talaga, 'di ba? Tama. Dito sa Alam niyo, Amerika. sabi nga kapatid na Erning, Mm. pagdating diyan sa arrogance na yan, pare-pareho tayong meron yan dati. Ay, oo, Buti naku. buti na lang inaalis na. Si kapatid na Henry nga may kwento yan, tungkol Ano dun sa yan? mini-mission niya nung araw, Ano nga ba yung kapatid na Henry? Muli mo ngang ikwento sa'min yung 'pag may mini-mission ka, 'pag meron kang iniimbitahan na umayaw. Kaya merong ganyang kwento si kapatid na Henry, ewan ko nandiyan pa si kapatid na Henry. Sige nga, ikwento mo nga yan. Maganda ring malaman nila yan yung Kasi naging karanasan yan, oo, ayan. Siguro Yun mamaya ba yung ano, yung nung nasa Canada ako,
Mhm. Meron akong binigyan ng pasugo. Yeah. Plano kong akayin. Ano siya, Canadian. Mm. Tapos, binigyan ko siyang pasugo para kinabukasan pag nagustuhan niya yung binasa niya, eh, maimbitahan ko na siya dun sa aming pamamahayag. Mhm. Kilala niyo po ba yung destinado nun sa Calgary? Ako yata yun. 90, year 2000. Oh, yun. Nandun tayo. So, nung binigyan ko siya ng pasugo ba, napakataas ng aking hope na ano na yun. Sabi ko nga, in the bag. Yeah. In the bag na to. Pag nabasa niya yung pasugo, naku. Sa balde na, ha? Mhm. Oo. Mm. Baga, wala nang ano to. Hindi nahihindi. Kasi ano siya, alam ko siya religious na tao. Mhm. Yeah. Kaya sabi ko, pag nabasa niya yung pasugo natin noon siya pa ang magpupumilit na yayain ko siya sa pamamahay. Tapos, dumating na yung kinabukasan, binalikan ko siya para checkin ko kung, oh, kumusta na yung, siyempre English, tatagalogin ko na lang. Yeah. Kumusta yung nabasa mong magazine? Ba ang sabi sa akin pagkatapos ng trabaho, pwede bang makausap kita para maipanalangin kita? Balik Medyo na-shock ako siya. sa isip ko, ito kay papanalangin ito. Pero hindi pa rin ako nag-jump sa conclusion dahil Mm. siguro sobrang sasabihin niya siguro, "Naku, kung di ka pa dumating sa buhay ko, hindi ko malalaman ng katotohanan." Mm. Kaya ipapanalangin niya ako. So tinanong ko siya, "Sige, bakit mo nga pala ako ipapanalangin?" Sabi niya, kasi binasa ko 'tong magazine niyo at may nabasa akong article. Talagang religious siya kaya binasa niya. Oh, yeah. Mhm. May nabasa siyang article dun sa pasugo, God's message na ang sabi, nagulat siya sabi niya, "May nabasa kasi ako, eh. Sabi dun sa inyong article, kayo lang, yung inyong iglesia, Church of Christ, ang maliligtas." Kaya nung gabi na yun hindi raw siya masyadong nakatulog, na-bother siya masyado. Kaya Nak- gusto niya akong makausap at ipanalangin nga raw ako para siguro maliwanagan ako. Sa isip-isip ko, "Bah, ikaw pa ang magpapanalangin sa akin, ha? Samantalang ako yung nasa katotohanan." Yun. Yeah. Ayun Talaga na. namang nag-init ang ulo ko para bang sabi ko, sige mamaya mag-usap tayo, pero galit na galit ako nun. Hindi ko Yeah. naman siya kumbaga pinagsabihan ng masakit na salita. Sa isip ko lang parang, ikaw pa may ganang magsabi sa'kin ipapanalangin ako, ikaw ang nasa kadiliman. Yun. Ayun ang nasa Ayun. isip nun. Yeah. Pagkatapos nun, 'di umalis na ako tapos hindi ako nagpakita sa kanya. Kumbaga hindi ako tumupad sa usapan na ipapanalangin niya ako. Mm. Mm. Ngayon fast forward 26 years later, or at least nung tayo ay naliwanagan sa mga katotohanan, binalikan ko ngayon 'tong karanasan ko sa Calgary, Alberta, Canada, 'no. Sabi ko, Yeah. tama si Jeremy. Kaya tuloy hinahanap ko siya. Saan ko kaya makikita si Jeremy ng Calgary, Alberta, Canada at masabihan ko siya, "Alam mo, dapat nagpapanalangin na lang ako sa'yo no'n, eh." Para Ayun. noon pa lang naalis na ako rito. Tapos kung naipanalangin niya ako, kakausapin ko yung destinado namin, sabihin ko, "Brother, ayoko na rito sa inyo, kulto 'to." Ay, siguradong makakasama mo yung destinado. Eh, yun, kasama mo na ngayon, eh, magkasama Yeah. na. Anyway, yun ang kwento ko at, Yeah. mga arrogante tayo no'n, para bang Oh, yeah. hindi tayo nagkakamali, Hindi tayo nagkakamali kasi we leader don't natin hindi nagkakamali, 'no? exactly. Walang ano ba 'yun, yung hindi makabasag pinggan, ika nga. Infallible, sabi nga Mm. infallible. Oo. Tapos kini-criticize natin yung mga Katoliko, yung papa nila sabi natin, "Ang aral niyo hindi nagkakamali ang inyong papa." Mhm.
Yun pala 'no, yung tayo mismo yung ating version ng papa natin ano, papa rin yun, eh, Oh, yeah. Yun din eh. papayaman. Oh. Yan ka naman. Anyway, maisingit ko diyan ano, meron akong nabasa, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, yan na binago pala ang bylaws ng, Iglesia ni Mhm. Cristo 'no? At ang tawag na ngayon, siguro sabi ko nakikinig talaga ito sa atin, eh. Mabuti naman at nakikinig sila sa atin. Ah, Alam niyo kasi una 'no, bago natin sabihin ito, sinagot ng 3, 4 na ministro na do'n sa kanilang international edition na mm. mayroong pinaka-apat na mayroon yatang pinaka-main, principal host, anchorman, tapos yung tatlo ay nasa iba't ibang panig ng daigdig daw 'no. Kaya Oo. international, ang Mhm. kanilang, Bible study. Yung propaganda nila, eh, oo. Propaganda nila na ang sabi, sasagutin natin kung ang Iglesia ni Cristo ay kulto o hindi. Ang itinuro nila ay ang Diyos ay iisa, ang Diyos Mhm. ay ang Ama. Kako, Oo. teka muna, misleading ito. Hindi nila alam, dapat ay pinuntahan muna nila, ano ba meaning ng kulto o Yan. Mhm. dapat ay alamin nila yon. Walang kinalaman yun dun sa iisa ang Diyos, no. Yan ay Yes. sa paraan ng pagpapatakbo ng leader. Diyan Mhm. makikilala kung kulto ka o hindi, Oh. Mhm. 'di ba? Ngayon, ang sagot nila napakalayo 'no. Ngayon, eto, sa kanilang pakikinig sa atin, mino-monitor nila tayo, salamat naman po. At kayo po'y nakikinig sa aming maliliit na boses na ito. Mhm. Mga hindi naman tayo kilala diyan sa Iglesia ni Cristo na Manalo, ano? Ang Oo. mga iba, mga sikat talaga sila 'no. Pero, tayo kahit na tayo'y maliit na boses lang, minorya tayo, hindi tayo kilala, pero ang ating ipinakikilala rito kalooban ng Diyos. Sa ating pagtuturo kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, na paulit-ulit, maaaring sabihin nila napakakukulit nitong mga ito. Yung Mateo 28:18 na ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, "Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa'y naibigay na sa akin." Lahat kapamahalaan, katumbas tagapamahalang pangkalahatan, walang iba kundi ang Panginoong Yahushua, ang Kristo. Siya ang tagapamahalang pangkalahatan. Sinong Hmm. nagbigay sa kanya ng pamamahala ng langit at ng lupa? Kaya kung tawagin siya'y tagapamahalang pangkalahatan, ang nagbigay sa kanya ang kanyang ama, si Yahuwah, ang ating Diyos na nag-iisa. Ngayon, kapatid na Jeriel, kinopya yan ng iglesyang pinanggalingan natin. Ang Hmm. tawag nila sa kanilang pinakapuno ay tagapamahalang Pangkalahatan. pangkalahatan. Ngayon, sa panahong ito, nung way back yata 2025 kung hindi ako nagkakamali, ay Mhm. binago nila ang bylaws nila. At, siguro magandang basahin natin yan kapatid na Jeriel. May kopya ka ba niyan? Wala akong copy niyang bylaws nila ngayon. Ano ba? Mayroon yatang pinadala si Ka Henry, eh. Doon sa ating tatlo Hmm. ay, mayroon yata siyang pinadala roon na, bylaws ito, bylaws ito, eh. Hindi ko Sa ano mahagi po yan, eh, dun sa ating group chat, sa ating group sa di ba? Sa Ano yun, group chat. kapapadala lang? ano yan yung pong, parang screenshot. Ito parang screenshot ito 'no, ang sabi rito, Yun, yun. under the new Iglesia ni Cristo's bylaws 2025, church administration was replaced with executive minister slash presiding elder. Mhm. Section 8, conciliation and mediation. Any dispute between members of the church shall be resolved through conciliation and mediation as will be set forth by executive minister slash presiding elder. Tapos binura nila yung church administration na. Proceedings and records of the conciliation and mediation, including agreements of the parties, shall be kept with the office of the executive minister, presiding elder. Kanilang binura yung church administration. Sa makatwid, dito ay salamat may pagbabago at kanilang binago ang bylaws at ang tawag na nila doon kung ito'y totoo, kung ito'y totoo at malalaman din natin ang totoo, at lalabas po 'yan, sa kanilang mga pananalangin. Siguro hindi na sasabihin,
basbasan mo po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Eh, baka ang ipapanalangin na lang sa Tagalog, ano ba yung presiding elder? Basbasan mo po ang aming namumunong matanda. Yun siguro ang magiging Pero panalangin, ano ah. ba, kapatid na Ernie, Mm, doon din mahuhulog kasi executive minister pa rin 'di ba? executive pa rin, eh. Executive minister, tagapamahala ng pangkalahatan, burahin man nila 'yan, baguhin man nila 'yan, Yun pa rin yun. yung pa rin 'yan, okey? Ang kailangan nilang baguhin, yung paraan ng kanilang pangangasiwa. Una, Ayun, dapat magturo lang kayo, wala kayong hierarkiya, walang nakatira sa palasyo, tama. kayong mga property. Yan ang Yes, dapat, wala kayong property. Ni kapilyang maliit, dapat wala kayo niyan. Okay? tama. Ba't wala na kayo niyan? Bakit kamo? Hindi naman pinagagawa na ng Diyos yan eh. Okay? Yung pagtatayo ng kapilya. Kayo na nga ang templo. Paano niya makararating ang mga salita? Ayan o, may technology na tayo. Yeah. May technology na, i-record nyo lahat, makikita lang mga tao yan. So it's now time to get rid of those chapels, temples, or whatever you call it. House of God. Pwede nang alisin lahat yan. Oh, Saka kapatid na diyan, karagdagan diyan ano, maisingit ko ito. sige. Hospital, university, Philippine Arena, anong Ayan. kinalaman niya sa paglilingkod? Sasabihin nila, yan ang wika para sa ating kapwa-tao, paglingap sa ating kapwa-tao. Pero ang tanong, saan galing ang pinagawa ninyo? 'Di ba galing sa abuloy? Sa Biblia, sa unang Korinto 16:1-2, nag-ambagan ang mga taga-Korinto para tulungan yung mga kapatid na nangangailangan, eh. Hindi para ipagpagawa ng unibersidad, ipagawa ng eskwelahan, ospital, et cetera, hayaan mo Ah, sa gobyerno 'yan. Kayo kasi religious nga, kayo, eh. Hindi nga kayo yeah, nagbabayad ng taxes, eh. tama, kapatid na Erning. Alam nyo kasi, nakikipagkompetisyon sa Katolisismo eh. Di ba? Ayun, Ang Iglesia Katolika, isang katutak ang simbahan niyan. Ang Iglesia Katolika, isang katutak ang eskwelahan niyan. At ang eskwelahan niyan, brother, hindi lang iisa. Oh, andiyan na lahat. madami 'yan. De La Salle University, Santo Tomas, andiyan lang sa Pilipinas, ha? Oh, Santa Maria, ano ba yan? San Sebastian, Ateneo, University of Santo San Tomas. Agustin, lahat marami 'yan, puro sa pare. Saint Mary's, napakagaganda pa at prestigious ang ano Mhm, ng kaya pag ikinumpara mo yung new era nyo, no? New era nyo yun. oo, Era nyo, ayan yan eh. University of Era nyo, ha? Yan ang ibig sabihin yan eh, no? mhm, Pag ikinumpara mo diyan, nakikipag-compete sila eh. Kaya lang ang sa kanila isa lang. Alam mo kung ba't hindi pwedeng magtayo ng iba pa? bakit? Kasi hindi naman sila magkakaiba eh. Isa lang sila, isa lang ang pinuno, kailangan diyan lang. Oh, ano susunod? New edition, new Hmm, era, new edition university. O di ba? Ano susunod? No Angelus. Oh, ayan ako, iba-iba yan. Nakapangalan doon sa mga mag-aamang leader, mga oo, doon sa mga leader. Yan ang mangyayari. Kaya kami ginigising namin kayo kasi ang relihiyon hindi dapat meron yang mga ganyan. Ang mandato ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, preach the gospel. The Christ clearly stated, make every nation my disciple. nakasulat sa Biblia 'yan, yeah. Nakasulat yan. Yan ang mandate natin. Ngayon, paano ba yung make every nation my disciple? Preach the gospel. Hindi create this, create that, build this, build that. No, if you are going to build a temple, the temple being referred to in our time is not a building. Those are people, the temples. Now, a preacher could be ruining the temples of God by corrupting those people with false doctrine. And God clearly said, I will destroy the destroyer. Naku, gigibain ka ng Diyos. Kaya nga mabigat ang hatol doon sa mga tagapagturo, kapatid na Erning eh. Oo, totoo 'yun. Hindi ka pwede basta magturo, tiyakin mo muna yan, tinuturo mo, nakabatay ba sa kalooban ng Diyos? O baka nagninegosyo ka lang eh. Di ba? Mm, Baka nagpapasarap ka lang. Tapos yan nga, yung pinag-uusapan natin na ah, nagpe-flex ka ng muscle eh. Bakit natin nakikitang nagpe-flex ng muscle yung mga religious leader na?
Makikita mo doon sa mga members eh. Di ba yung mga members nila, kung anong nakita doon sa mga pinuno, yun ang ginagawa't utak ng mga miyembro. Totoo Oh. yun. Hindi natin matututulan yun. Sapagkat Mm. ang sabi nga, siya ang leader, tinitingala ng mga miyembro. Di ba? Yeah. Kung ano ang nakikita sa kanila, yun, sa tingin nila, yun ang tama. Sapagkat ministro eh. Yung titulo nila ay mga ministro. So, sila'y huwaran. Kung Yeah. ano nakikita, yun din ang kanilang ginagawa. Yeah. Kung ang nakikita sa kanila ay kababaan ng loob, kung ang nakikita sa kanila ay pagsagot sa mga tanong na talagang may isinasaalang-alang na respeto at talagang gusto nilang sagutin, 'di ba? Kung hindi niyo kayang sagutin, huwag niyong dadaanin sa sigaw o galit, 'di ba? Sapagkat hindi naman tayo all-knowing, maging sila hindi rin sila all-knowing, eh. Tinanong ko nga yung matandang ministrong nagtuturo sa atin noon, kapatid na Jeriel, "Ano po kapatid na ganito," hindi ko na babanggitin ang pangalan. Ano po mangyayari sa pagitan ng unang pagkabuhay na maguli?" Yun ay sa araw ng rapture, 'no? At saka doon sa mga huling pagkabuhay na maguli, yung 1,000 taon, ano po magaganap do'n? Hindi hindi pa itinuturo sa atin 'yan. Malalaman mo 'yan pagdating ng panahon. Isipin mo, Brad, hindi itinuturo sa kanila, hanggang ngayon yata hindi itinuturo sa kanila na 'yan ang Hindi nila millennial alam yan eh. kingdom. Hindi nila alam yan eh. Kaya yung mga ministro, nagmi-ministro, nag-aaral kayo ng Bachelor of Evangelical Ministry ninyo. Wala naman talaga kayo natututunan eh. Yung mga itinuturo sa inyo, nakasulat na yon. Yun yung doktrinang sinampalatayanan ng pamilya Manalo. Mhm, Yun totoo eh, 'yun. yun ang sinampalatayanan nila na ipinakakain ngayon sa inyo na hindi na kayo dapat mag-isip kapagkat nag-isip na sila. Yun ang ano diyan eh. 'Yun, Tapos ang yung claim ba na tayo lang ang ligtas. oo. Napakagandang ano niyan eh. Napakagandang materials niyan eh kung meron kang ibinebenta. Ito lang. Ano ba yun? Yung ano kaya mangyayari, kapatid na Henry, kapag yung sinabi mo yung Coca-Cola lang ang masarap at tamang timpla yan. Tapos hindi tama yung iba. Meron kayang parusa, batas diyan sa mga ganyang klase ng komersiyal, di ba? Bawal po Yan, yung gano'n. Bawal. bawal yun, di ba? Oo. Kung ipangangalandakan mo, ikaw lang ang tama, mali na lahat yung iba. Kaya maraming tao hindi makapaniwala sa inyo kasi sa Biblia, 'pag binasa mo, ako man napapaniwala ako diyan brother nung una eh. Akala ko din dahil diyan ako lumaki sa iglesia. Ito yung mga miyembro ng Iglesia ni Kristong hindi kami kilala. Si kapatid na Erning, ay converted diyan sa iglesia ng 19 ano po kapatid na Erning? 73. 1973. Ako po, pinanganak akong iglesia. Ang lolo ko, ministro ng iglesia. May kapatid pa ako. Ewan ko kung ministro pa ngayon. Si kapatid na Henry, handog din yan sa iglesia. May kapatid ding ministro 'yan. Meron ding kapatid na ministro yan. Kaya wag niyo sasabihin, nagpapanggap kami. Hindi, tignan niyo yung apelyido namin. Punta kayo sa Central, tignan ninyo. Kami yung pinipinta ng mga ministro at iba't ibang mga may tungkulin dyan sa iglesia na mga ano daw kami, mga Rebelde. rebelding ministro. Hindi kami rebelde sa Diyos. Nagre-rebelde kami doon sa nagre-rebelde sa Diyos. Tama. Hindi namin papayagan na Mhm. yung mga rebelde sa Diyos mamayagpag. Talaga naman pong pupunahin at pupunahin namin yan. Ano po? Bakit? Sapagkat yun ang sinasabi ng banal ng kasulatan eh. Ilantad mo ang nagsisigawa ng kadiliman. O di ba? Kadiliman kasi yan eh. Alin? Sabihin ba naman sa'yo, papaniwalain ka, pag itinala kita, tatala ka na sa langit. Nako, kadiliman yan. Hindi naman totoo yan eh. Hinahamon nga natin yung mga pinakamagaling nilang debatista eh. Pag-usapan natin ng Mateo 18:18. Walang Ang kaya sumasagot. lang, alam mo kapatid na Erning, kapatid na Henry, ang kaya lang naman na ipagdebate ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, pag ang tema, si Cristo tao, hindi Diyos. Wala tayong tutol dun eh. Ngayon, yung sa mga Katoliko naman na sinasabi ninyo na sa Iglesia ni Cristo, ang Cristo ay tao lang, si Felix Manalo ay anghel. Alam nyo mga Katoliko hindi kayo nagkakaintindihan. No? Pag sinabi ng Iglesia ni Kristong anghel, hindi yun yung anghel na nasa utak ng mga Katoliko. Kaya hindi kayo magkakatugma eh. Di ba? Pag sinabi ng
Iglesia ni Cristo ni Manalo. Dati kaming iglesia, yan pa rin ang pananampalataya namin, na ang kapatid na Felix Manalo, yung anghel, ang ibig sabihin doon sugo. Siya yung isinugo para mangaral. Yun ang ibig sabihin ng anghel. Pero doon sa Katoliko, pag sinabi mong anghel, parang may pakpak na galing sa langit na bumawi. Hindi naman pwedeng mangaral yung anghel na yun eh. Bakit? Hindi mo makikita. Subukan mo nga, brother Catholics, di ba? Sister Catholics. Pag may nagsalita dyan sa bahay mo, na wala ka nakikita, makikinig ka kaya? Boses lang ang maririnig mo. Bakit hindi ka makinig? Di ba? So, ito, sinisikap natin na magkaunawaan kayo. Kasi nagbabangayan kayo eh. Sabi ng Katoliko, kulto. Ngayon, kaya kayo sinasabi ng kulto kasi yung hindi dahil sa pananampalataya nyo na ang Diyos ay iisa, Kristo ay tao. Hindi yon. Kaya kayo tinatawag na kulto dahil sa ginagawa ng leader ninyo. Ano yan? Nag-i-spark nga ng apoy eh. Bakit? Pumasok doon politika eh, di ba? Siyempre, magkakaroon kayo ng katunggali. Kaya nga ang tawag sa inyo, kita nyo, ito sa naririnig namin, ito, personal ko ito, kapatid na Ernie. Yeah. Naririnig ko dyan sa social media, yung may mga nagsasabi na yung Iglesia ni Cristo o INC, yung IN kulto, sabi nila, yung dinanya yung DD list. Ewan ko kung ano yung DD list eh. Ano ba yung DD list? Hindi ko yata alam yun eh. Yun yata ang Maka Duterte yata daw sa. Yeah. Parang ganon. DD-list? Ba't naging DD-list? O DDS? At Ayun. DDS po, Ano? die-hard Duterte supporter. Ayun, die-hard Duterte supporter. Na ayon dyan sa mga taong yan, kayo rin yun. Kayong mga iglesia. Siyempre, nakikita nila, nag-rally kayo in favor of those Duterte people. Di ba? Tapos sinasabi naman itong ibang mga dati ring iglesia, ba't nagkaganyan na kayo? Ba't ang sinusuportahan ninyo? Yung pang nagmumura lagi sa lipunan at saka yung taong gumagawa ng labag sa batas, lalo na ngayon nakakulong na. Bakit nagkaganon? Yun ang pinupuna. Ngayon, sinasabi nga nila na kayo ay kulto, hindi dahil sa pinaniniwalaan nyo, dahil isa lang ang Diyos, tayo ng Ama at ang Kristo hindi Diyos. Hindi yon. Kaya kayo sinasabi ang kulto kasi yung inyong actions na kung ano man ang sabihin ng inyong leader, kahit mali, sunod kayo. Yun kasi ang kakikilanlan sa isang kulto. Alam nyo, may mga nag-aaral dyan. Tulad ng doktor kanina na nagsasalita kanina na pinagbabandaan daw siya ng Iglesia ni Cristo. I don't know how true that is. Kung totoo man yun, hindi man totoo yun, hindi tama yun na nagbabanta. Mamaya magbabasa tayo ng talata tungkol dyan. Ngayon, yung sinasabi nga na kulto daw kayo, di ba? Kasi nga, sa pag-aaral ng sociology, yun yung sa mga society, no? Yung mga sociologist na tinatawag natin, pinag-aaralan nila ang attitude ng marami, lalo na ng mga grupo. Ngayon, na nakita sa inyo, yung bite model na inilagay noong isang doktor na si Dr. Hassan. Si Steve Hassan. Na yung bite model na yun ang kakikilanlan mo sa isang kultong organisasyon. Na yung behavior ninyo ay kinokontrol. Puro control yan eh. Behavioral control, information control, tapos thought control at saka emotional control. Emotional control. Yan naman totoo eh. Yan ang nangyari sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kontroladong-kontrolado tayo. Lalo na kung ministro ka. Kontroladong-kontrolado ka. Pagka nga ikaw binigyan ng leksyon, ni dagdag na talata, hindi ka pwedeng magdagdag. Pagka may dinagdag ka o meron ka nakaligtaan na hindi mo nabasa, may kalalagyan ka. Kita nyo, report ka. Yeah. ano katunayan? May mga tao sila dyan, yung mga pangulong diakonong tinatawag. Tignan nyo, may mga hawak-hawak na leksyon. Pagkatapos nyo magteksto, merong ulatan. O di ba? Paano nagturo itong ministrong to? Kaya yung mga ministro, kinokontrol kayo eh. Kontrolado tayo nung pinuno, nung tagapamahalang pangkalatan. At saka bago ka mag-preach,
kinakailangan mo ng siya ang papayag. O pwede na to, pasado na to. Susubukin ka niya kung saan ka pa niya susubukin. Siya yung pinakapinal. Di ba? Siya Mhm. yung pinakapinal. So, yan yung nakikita ng maraming tao. Hindi yung ang Kristo ay tao, ang Diyos ay iisa. Tamang pananampalataya yan para sa amin eh. Tamang pananampalataya. Pero yung paraan ng pangangasiwa nung tinatawag ninyong tagapamahalang pangkalahatan, na yun nga, titulo ng Kristo yun eh. Sa Kanya binigay ang lahat ng kapamahalan eh. Yan ang kinahuhulugan ninyo, kaya kayo kulto. Sasabihin, mag-rally tayo. Isipin nyo, pupunta kayo doon. O, magbabasa kayo sa ulan, naka-tent kayo. O, tama yung kung AI man yung sinasabi ng artista dyan, ano, na miyembro ninyo, wala na tayo doon. Ang mahalaga doon, ano yung message doon? Totoo ba yung message doon? Maring AI yun, maring hindi siya yun. Hindi ba? Pero yung mensahe doon, totoo o hindi? Totoo 'yon. Ngayon ito 'yan, karagdagan ano, Mhm. ang iglesia, ang kanilang teksto ng kanilang leader, malapit na po ang araw ng kaligtasan natin. Naku. Kaya kailangan tayo ay magsipaghanda. Gano'n, okey. Ngayon, inihahanda ang mga miyembro sa pagsama sa rally, gano'n ba? Alam niyo mayroong akong talatang babasahin sa Mhm. aklat ng Juan 18:36. Ito'y pananalita ng Panginoong Yahushua, sapagkat sila ay iglesia ni Kristo raw sila. Makatuwid ang pangalang Kristo o yung titulong Kristo nakakabit sa kanilang iglesia. So dapat nilang sundin ang diwa ng Kristo. At ay yung Filipos kapitulo 2 sa 1:8, itinuturo din natin 'yan nung tayo nasa loob ng iglesia ni Kristo Manalo, di ho ba? Ngayon, Mhm. doon sa 18:36 ng Juan, ang sabi ng Kristo, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga lingkod ay makikipaglaban. Hmm. Yan ay talata, salita ng Kristo. Ang sabi ng Kristo, ang kaharian ko'y hindi sa sanglibutang ito. Yan din ang itinuturo sa iglesia ni Kristo ni Manalo. Hindi ito ang wikang ating bayan. Ang ating pagkamamamayan, ayon sa Pilipos, binabasa natin yan, nung tayo nasa Iglesia ni Cristo na Manalo, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Ang ating Mhm. citizenship ay sa langit. Kung sa langit ang ating citizenship po, bakit natin pinapayagan na makilahok na ang mga miyembro kahit makilahok sa bagay na para sa mga politiko, kapatid na Jeriel? Alam niyo ang sabi ng Kristo, uulitin ko lang, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga lingkod ay makikipaglaban. Narinig ba nila yon? Mhm. Kung ang Yeah. kaharian ninyo, ang inyong kaligtasan ay dito sa mundo at ito ang inyong tahanan, makipaglabang kayo. Pero alam nyo, ang kanilang ipinakikipaglaban, hindi pananampalataya, Brad. Hindi, Yung kanilang ipinakikipaglaban, yung nakabilanggong kapatid nila. May Hmm. nagsasabi na, ha? Itong si ano, itong senador na nakabilanggong kapatid nila, napatunayan, siya ay may nakagawa ng isang pagkakasala bilang mambabatas, Mhm. plunder, non-bailable. Ba't hindi nila itinitiwalag? Akala ko ba masama ay dapat ang magnanakaw dapat ay tiwalag? O itiniwalag kaya nila yon? Si Marco, ano tawag dun nung taga Canada? Si Marco Makulit, anyway, kung ano makulit. man yung kasunod na na letra dun, bahala na kayo. Kaya ang kaharian ninyo itinuturo po sa inyo ng mga ministro, lalo na ng leader ninyo, ang kaharian ng langit ang atin. Kaya kung ang kaharian ng langit ang inyong pinupuntirya, wag na kayong makilahok sa mga bagay na ilalagay niyo sa panganib ang mga kapatid. Yeah. Sana nga kung kasama kayo dun kapatid na ano, yung mga lupon, yung mga pangunahing mga ministro, mula doon sa leader, pangalawa, yung mga lupon na tinatawag nila, dapat kayo manguna ron Kaso yung mga kapatid na kawawa,
na 'pag hindi nagtrabaho walang makain. Eh, kayo sarap ng buhay ninyo, eh, Alam 'di nyo, ba? kapatid na Erning, kapatid Mm. na Henry, kahit noon pa tayo, ipinagyabang Oo, natin yung pinuno natin eh. Lalo na pag nandoon siya doon, nagte-teksto doon sa kalipunan ng mga politicians. Naku, palakpakan tayo eh, di ba? Sa hmm, bulwagan. Nung, oo, kung pag sinabi niya na kahit na pumunta kayo dito sa tanggapan ng iglesia, sentral, oo, ano man kung may makita kayong isa mang may grabamin sa maghiwa-hiwalay na tayo. oo, Ha? Ayun ang sinasabi niya sa harap na, at saka kung anya gustong walang katiwalian, dapat iglesia na ni Kristo ang maging manguna dito sa bansang oo. Pilipinas. Di ba yan ang sinasabi niya? Oo, yung sinasabi niya O kahit na sinasabi niya. Tayo noon, ipinagyayabang natin yun. O sige, wag natin sabihin yayabang. Sinasabi na, pinagmamalaki natin. We are so proud about it. Pero alam ba natin kung ano nakasulat talaga sa Biblia tungkol sa ating mga leader? Oh, ito, kasama na rin po yung ngayon, noon, at sa hinaharap, lahat ng preacher. O ito, magse-share po ako. sige, Yan, magse-share ako. Oh, ayan, nakasulat. Nakikita na po ba ninyo? hindi pa. Ayan, kita na. Yan, Ayan, o lalagyan natin ng asul. Oh, ayun. Oh, ayan. Ano po nakasulat diyan? Teka, lagyan natin ng asul. Ayun. Ano kasulat? So let no one boast in man about their wisdom. Yung alam mo, huwag mo iyayabang yan. hmm, Or of having this or that one as a leader. hmm, Kasala tayo ng malaki dito, kapatid na Ernin. Kasama tayo sa naghahambog tungkol kay kapatid na Eranio Manalo noong araw eh. Di ba? mhm, Palakpakan pa tayo. For all things are yours. Oh. Whether Paul or Apollos or Caiaphas or Peter or the world or life or death or things present or things to come, all things are yours. And you belong to the Christ. And the Christ belongs to God. Kaya yun ang sabi, wag nating ipagyayabang. Ito, yun, at yung nga, oo. leader, yung ating mga pinuno. Ito pa sinasabi, hindi lang yan eh. Ang dami nating mababasa sa Biblia. Ito pa, sa Epeso. Ayan, 6:9. And matters do the same things unto them for bearing threatening. Isa yan. Huwag ka nagtetreat. Ito ninyo sa Proverbs. Ayan, nakasulat. Do not plot harm against your neighbor. Nagpa-plot kayo, nagtetreat ka. Who lives trustfully near you. This reinforces the principle of not causing fear or harm. Ayan. Hindi ka dapat nananakot. Yan ang mandato ng Diyos sa ating lahat, lalo na yung mga tagapagturo. Proverbs 3:30, do not accuse anyone for no reason. Ina-accuse nyo kami, nagre-rebelde kami. It's not rebellion. Okay? We are just pointing out, just trying to imagine we were taught to respect our mother and our father. And then now we saw that leader actually rejected his own mother. And then we reacted to that. Is that evil? That's not evil. That is exactly what God wants us to show the world. The darkness that he was able to do. Who lives trustfully near you? Sabi niya, no? Do not accuse anyone for no reason when they have done you no harm. We did not do any harm to you. We just want to show you the mistakes that you have done. And it so happened that ikaw, brother, parang hindi ka na kakamali, di ba? Sabi nga, piniplex mo yung muscle mo. Ayan, nagtitreat ka. Ano katunayan yan? You victimize me. You victimize those minister na natiwalag. Oh, ipinagdidemanda ninyo dito sa Amerika. Akala ninyo, pakikinggan kayo ng korte. Di naman kayo pinakinggan. Bakit? Kasi nga, wala naman dapat kayong idemanda eh. Meron ditong freedom of religion, meron ditong freedom of speech, and we did not actually hurt you as a group. Ang kinwestiyon namin sa inyo, doctrinal. Okay? Yung doktrina.
the doctrine that you are spreading throughout the world. We have the right to question that. You have the right to preach it, and we have the right to question what you preach. O pagdating niya, kaya ano sabi nung sociologist kanina, kapatid na Erning, nakakapangamba. Kasi ang masisira yun na raw demokrasya. Nawawala yung freedom of speech. Nagiging threat kayo sa society. Lalo na kayo na isang maliit na grupo. Lalo na nga yung black voting ninyo. Kaya katulad nung aking binanggit nung nakaraan nating podcast, no, na pagka ang sistema ay gano'n, yung Yeah. sistema sa Iglesia ni Manalo, no? Tawagin na nating Iglesia ni Manalo sapagkat ang nasusunod naman si Manalo, mga Manalo kapatid na Jeriel, kapatid na Henry. Sapagkat ang sabi ko nga doon sa kausap kong diakono rito, sabi ko, Brad, anong mahalaga sa'yo? Yung nakasulat o yung pasya ng pamamahala? Kung ano yung pasya ng pamamahala sapagkat yun ay galing sa Diyos gano'n. Kako sa makatuwid kako ito, yung paggalang sa magulang kako, Efeso kako 6:1-2. Kako igalang ang magulang, di ba? Yan ay unang utos na may kalakip na pangako. Brad, yan ang utos kako. Anong pasya ng pamamahala? Itiniwalag kapalit ng korporasyon. Itiniwalag yung kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid, pamangkin. Brad, kako, nilabag niya yung utos ng Diyos. Alam niyo, pasya ho ng pamamahala po yun Kahit sino ho, kahit kadugo pa. Anong pagkakamaling ginawa nun? Masama ba sa isang ina na mag-request na makausap yung kanyang anak? Sige, ikaw, may anak ka, di ba? Sabi ko, meron ho. Magre-request, matanda ka na halimbawa. Nakikiusap kang kausapin mo yung anak mo. Nagkasala ka ba nun? Ay, hindi ho. Ganon na nangyari doon Nagkasala ba yun Hindi. Ang sabi, naghasik kasi ng pagkakabahabahagi. Nako. Kailan po nagkaroon ng pagkakabahabahagi? Nung itiwalag niya ang kanyang mahal sa buhay, lalo ang nanay niya. Doon nagumpisang pagkakabahabahagi. Harapin ang mga ministro na nandyan sa loob ng sentral. Mga classmate ko pa yung iba. Kaklase ko pa yan. Yung mga iba dyan, ng kanilang mga titulo, mga title nila ay mga general evangelist. General evangelist. Anong general? Binubuhay ba nyo yun? Binabasa ninyo? Itinuturo ninyo? Alam mo yung Ba tayo yung payuhan yan? Payuhan nyo yung tao. Tao din yan Pwede magkamali. kapatid na Erning Mm-mm. General Evangelist. Anong ibanghelyong alam mo, Brad? Yung General Evangelist na yan, tanongin Mm-mm. natin, anong ibanghelyo alam mo? Paliwanag mo yung Mateo 18:18. Paano naging talaan yung tali? Paano naging tagapamahalang kalahatan yung hindi pinagbigyan ng lahat ng kapamahalan? General Evangelist ka, hinahamon ka namin, sumagot doon sa tanong na yun. Hindi ito galit Ito po ay, sabi nga, paglalahad ng katotohanan. Pag sinabing General Evangelist, you know evangelism. Yes, of Diba? course. Yeah. Now, prove to us, prove to everyone, prove to the world because you are always claiming your iglesia is worldwide. So prove to the world that you are actually a general evangelist. Alam mo nandito ako ngayon sa mayroon dito mga rango yung mga military. Pag sinabi general, you know many things. Sasaludo ka. Kung general evangelist ka, hindi mo kaya sagutin yung maliit na yung minute na katanungan, gawin na lang nating sergeant evangelist. O baka private na lang, di ba? Yeah. Private ka na lang, brother. Hindi ka naman, meron ka pang title na general evangelist. Ito, pinakikita pa, meron mga district something like that. Yung mga district minister na yan. May alam ba talaga kayo? Yan na nga, kapatid na Jerry, excuse me, no? Yan na nga ang problema. Pagka hindi mo sinunod ang mandato ng Panginoon Diyos, ipangaral yung ebanghelyo. Yan ang utos dun sa mga apostol bago siya umakyat sa langit Yan din ang tinig na dapat nating sundin sa ating panahon, mga ministro, mga manggagawa sa iglesia na ating pinanggalingan. Dapat ipangaral ang ebanghelyo. Ano bang dapat na gawin natin? Bago ipangaral, magsaliksik. Huwag kayong pumayag ng isipan noong leader nyo ang siyang inyong susundin sapagkat pagkang isipan niyang susundin ninyo, hindi niya masusunod ang kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi niya masusunod.
Bakit? Una, itinatag nila ay religious organization. Anong sabi sa Mateo? Kayong lahat ay magkakapatid, isa lamang ang inyong guro, kayo ay magkakapatid. Ano ibig sabihin ng kayong lahat ay magkakapatid? Pantay-pantay, walang hierarkiya, walang general evangelist, kaya ano kung Kaya ang rango ating eh. ito yung yun na nga, arrogant, oh. Yan, oh. Why are Aro- some members of the Iglesia Manalo groups is so arrogant? Oh, tapos district minister, oh, pag nagtayo yung Yeah, sa tribu, it's the same Brad, arrogance of their pag, leader. pagtayo sa tribuna, oh, sino nangangasiwa? District minister natin. O makaasta naman, lalo yung galing dito sa amin noon, retired na eh. Ang pangalan niya retired Si na ano, siya si, eh. hindi na, yung malaking ngipin. Oo. O yung pinalalaki yung boses eh, di ba? Oh. Siya din ang may sabi na, let me say this in Tagalog, mayayabang. Ganun siya mag-text, no? Ang ibig lang sabihin ko, ay lumabas kayo ngayon at hamarap kayo sa amin. Gusto nyo dito sa technology yung ginagamit natin. O yun, mag-usap tayo wag na natin pag-usapan yung kalagayan ng Kristo. Nagkakaisa tayo doon. Ha? Mhm. Doon tayo sa patunayan nyo na kayo ay hindi kulto at aming patutunayan na kayo kulto. Ayon sa Biblia, ayon sa mga referensya. O, sige, patunayan nyo ng 1880 ng Mateo, it has something to do with registration of the names of those who will be registered in the book of life in heaven. Patunayan nyo at amin namang patutunayan ang stand namin tungkol sa talatang niya. Yan ang itimahin natin. Bakit? Sapagkat mula sa church administration, ginawa niya ng presiding elder. Pero ang totoo, yun pa rin, kahit palitan ng pangalan, di ba? Bakit Yeah. hindi pa nyo ituro yung totoo na yung registration ay isang tuntunin na inyong ipinalit sa doktrina? Ang doktrina ay tali. Ginawa ninyong talaan, registration. Ano yan? Dinagdagan nyo ang nakasulat sa Biblia. Anong layunin po? Para kontrolin ang mga miyembro, para takutin ang mga miyembro sa isang bagay na hindi umiiral. Yung nga sinabi sa atin kanina nung ating isinare na talata, 'di ba? Nag-i-instill ka ng fear. Tinatakot mo, tinitreat mo. Ayan eh. Hindi lang ang threat yung katulad nung sinabi nung matandang babae kanina na babarilin, papatayin. Hindi lang yun yung threat. Pag sinabing hindi ka ligtas, kapag di Threat ka din yun. nagsako, threat din yan. Una, threat na hindi totoo yan. Di ba? Ibig sabihin, di naman totoo yung sinasabi mong di maliligtas. Ngayon, arrogance yan. Ang pakiramdam ninyo, mas mataas kayo kahit kanino pa man. Ito sinasabi ng Diyos tungkol sa arrogance. Mag-share kami ng talata sa inyo. Basahin din ninyo uli ito. Ayan, key verses na sinasabi diyan tungkol sa arrogance. Proverbs 16:18. Ayan, pride goes before destruction. Yung arrogance, yung pride, yung kayabangan, di ba? Goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Tandaan ninyo, sa kayabangan, sa kababanta, sabi diyan, yung pride ninyo, mauuna yan, at ang kasunod niyan, distraction ninyo. Actually nga, yan nga, yung nagpe-flex siya ng muscle, di ba? Pineflex yung muscle. Sabi ng Biblia doon, sa Isaias 1:31, na yung inyong strong man ay tinder, parang tuyong kahoy. He will create a spark because of his work or decision. And then everybody will be burned up. Ayun ako, yan ang masama eh. Yan ang nakakatakot, di ba? Kaya sabi diyan, pride goes before destruction. And a haughty spirit, ayan, yung haughty spirit, before a fall. Ayan, sabi nga dito, this verse shows that arrogance inevitably leads to self-destruction, placing the person in opposition to God's plan. Yan Ayun, oo. Kasi alam nyo ganito yan, ang kalaban ng pagbabago ay ang pride. Yes. Pagka tayo punong-puno ng pride, kahit alam nating mali ang ating ginagawa dahil sa pride, wag na nating baguhin yan. Basta yan na yun. Susunod naman yung mga yan eh. Kasi na-brainwash na natin sila na ito lang ang maliligtas eh. Oo nga naman. Ang mga miyembro, maging tayo noong kapatid na Jeriel, no? Naninindigan tayo. Ito totoo, Iglesia ni Cristo lang maliligtas. Wala nang iba.
Pag wala ka rito, dagat-dagat ang apoy ka. Kaya paglabas natin ng kapilan, tingin natin dun sa mga nakasasalubong natin eh. Mataas tayo sa kanila eh. Bakit? Itong mga ito, dagat-dagat ang apoy ito. Naku, ang gaganda pa na, mapupogi pa naman. Pero impyerno itong mga ito eh. O di ba? Ngayon, ang sabi nga, pride goes before distraction. What can a proud person expect from God? Distraction. Kapag kay mayabang, arugante, ang kasunod distraction. Imbis na magpakumbaba at saka sagutin ng maayos, sabi nga, ang ginawa pa, pagbantaan pa. Nakasulat nga ba sa Biblia na dapat na sagutin ang nagtatanong tungkol sa ating pag-asa sa kaligtasan? Meron yan. Ang sabi Okay. rito, basahin natin, ating idagdag dyan, kapatid na Jeriel. Unang Okay. Pedro, sa New Living Translation, Sige, sa ito. 1 Peter chapter 3 verse 16. Basahin natin yan. New Living Translation, ha? Oo. LB. Ito, hanapin natin yan. NLB. Ito. Asan na ba yun? NLB. Nasa nyo? Ayun. NLB. New Living Translation. NLP. Yan. Sige. 3:16. 3. 3:16, basahin natin. Ayan. Ito, Ito lalaki. bilin eh. Ayan, Ayan. ang may heading, suffering for doing good. Yan. Okay? Now, sabi ni Pedro, who will want to harm you if you are eager to do good? Di ba yung threat harm? Ngayon, nasabi ni Pedro sa mga tagasunod ng Kristo, yung kabilang sa Eklesiya ng unang siglo, now who will want to harm you if you are eager to do good? But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. Kaya kung sila'y inuusig daw sila eh. Ang ibang reliyon, pagka gumawa ng ganito, hindi inuusig kami. Ang wika, pag gumawa kami nito, inuusig kami. Kung yan ay pag-uusig, ang sabi ng Biblia, but even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. Sa makatwid, imbis na magalit kayo, dapat matuwa pa kayo. Di ba? Sa mga pumupuna. Ano ito pa? So don't worry or be afraid of their threats. Yan ang sabi doon. Sapagkat ang mga unang lingkod ng Panginoong Yahushua ay talagang pinagbantaan din eh. Di ho ba? Pero ang sabi diyan ay don't worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. Ito na ngayon. Ito yung punto na dapat nating mapansin. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. Kung may magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa nyo bilang mananampalataya, ay palagi kayong dapat nakahanda na ipaliwanag ito. But do this in a gentle and respectful way. Gawin mo ito sa isang malumanay at may paggalang na paraan. Keep your conscience clear. Tanong, kayo ba ng mga ministro namin dyan, mga kaklase pa natin, nananawagan ako, kapatid na General Evangelist, kilala mo ako. Nagpunta pa tayo noon sa Manalo, kilala mo ako. Diba? Ang tanong ko ito, malinis pa konsensya nyo? Yan. Sa mga ginagawa ninyo na mga aral sa mga miyembro, malinis pa konsensya nyo? O baka dahil sa nakikinabang kayo, kahit alam nyong mali, hinayaan nyo na lang. Nako, pagka ganyan po, mananagot kayo sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos sa unang Korinto Kapitulo 3 sa 16-17 ay maliwanag po. Ating ipababasahin muli ito, kapatid na Jeriel. No? Makita ng ating mga taga-subaybay. Ayan, 3. Wag na nating baguhin kasi sumusunod naman eh. Alam mo naman bang mali? Oo. Kaya ang tanong ko, clear ba ang konsensya nyo sa pagtuturo nyo ng mga aral tungkol sa talaan na yan? Tungkol sa pa-black voting na yan? Nag-black voting ba ang mga apostol noon? Ang black voting ba? Kung doktrina ba yan? Bakit hindi nyo pinatutupad sa Amerika? Hindi nyo pinatutupad sa ibang mga bansa ang black voting ninyo? Selective kayo. Ito sa 16. Sa unang Korinto 3:16. Anong sama kung hindi alam mong masama, pero hinayaan mo na lang na ituro sa mga nakikinig at mananampalataya. Ano ang sabi ng Biblia po riyan? Siguro basahin natin sa Amplified, kapatid na Jeriel. Amplified natin basa niya. Maganda yan sa
Sa amplified natin basahin para makita ng ating mga taga-subaybay itong ating ginagawang pag-aaral na ito ay hango sa Biblia. Hindi ito haka-haka, kuro-kuro, pala-palagay. Ito, ayan. Ayan ang sabi diyan. Ayan. Hindi ko mabasa na yan dahil sa may nakatakip na rito sa kanan yung ating mga litrato. Do you not know and understand? Hindi mo ba alam at hindi mo ba naiintindihan? Yan yun di ba? Mhm. That you, na kayo, the ecclesia, ayan, are the temple of God, na kayo, ecclesia, ay mga templo ng Diyos, and that the Spirit of God, at ang Espiritu ng Diyos, dwells, nananahan, permanently, pamalagingan, in you, sa inyo, collectively, magkakasama, and individually, at bawat isa. Mhm. Ito tanong. 17. If anyone destroys the temple of God, ang sino man sa inyo nasisirain o wawasakin ang templo ng Diyos, paano yon? Corrupting it with false doctrine. O general evangelist, Mm. pakinggan mo yan, corrupting the ecclesia or the temples of God with false doctrine. Sabihin mo ngayon na hindi false doctrine yung pagkakaturo ninyo sa Mateo 18:18 na ginawa ninyong talaan yung pag-aayos ng problema ng magkakapatid. Okay? God will destroy the destroyer. Yung gumawa ng leksyon na yan, na namayapa na ngayon, nawasak o hindi nawasak ang kanyang sambahayan, kayo na magsalita. For the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Itong mga templong ito, tapos sasabihin ninyo, itong templong ito ay mga rebelde. Aba, hindi nagre-rebelde pag pinunay yung corrupted doctrine na itinuturo ninyo. Di ba? Corrupted doctrine yung itinuro nyo eh. Natural lang na expose natin yan. Bakit? Kasi hindi naman yun ang mensahe doon sa mga talatang binabasa nyo. Nag-introduce kayo ng ibang mensahe. Ang ginawa nilang sistema ng pagtuturo, binasa ang talata ng Biblia, mga Mhm. bersikulo at mga nagsisisitas ng mga talata ng Biblia. Pero ang sistema ng pagtuturo nila ay eisegesis. Ay ibig sabihin, nagbasa ka ng talata, tapos ang naratibo mo, ang itinuro mo sa mga miyembro. At kung ang mga miyembro naman ay gullible, ibig sabihin ng gullible ay lahat ng napapakinggan ay pinaniniwalaan na hindi nagsisiyasat katulad ng mga Beryano, yun, Mhm. naituro nyo ang mali. Kaya ang sabi niya sa unang Pedro kanina, mayroon ka bang clear conscience? May konsensya ka ba? Ngayon, kung nagkamali yung leader na namayapa, buhay pa ba kayo? Opo. O ano yan? Pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon na baguhin ang mali, i-restore sa tama, ibalik sa tama. Kaya hanggat may langit at may lupa, yan ay binibigay ng Diyos na pagkakataon sa tao para ma-restore niya ang sarili niya, ibalik niya ang sarili niya sa dating aral ng Diyos. Kung ano yung aral ng Diyos, yun pong ating ituro, yun ang ating i-share sa ating kapwa-tao para maging clear ang konsensya natin. Hindi yung kumot nakikinabang kayo doon, kahit na alam niyong mali, huwag na nating baguhin yan. Kasi nakikinabang tayo dyan eh. Takot silang maalis sa talaan. Pero, hey, siguro sila din nag-uusap. Pero yan ba talaga kahulugan ng Mateo 18? Hindi yan ang kahulugan talaga niyan eh. Ang kahulugan talaga niyan ay kung ano yung pinasyanan ng Diyos sa langit. Na yun ang ating pagpapatibay. Kung sino dapat alisin, kung sino dapat na disiplinahin. Yun ang dapat. Pero teka muna, wag na nating baguhin yan. Nakikinabang tayo rito eh. Natatakot silang maalis sa talaan. Kapatid na general evangelist, classmate, I'm calling your attention, brother. Clear ba Yeah. konsensya nyo? Nakakatulog pa ba kayo niya? Mahirap Brad yung mga ginagawa nila eh. Sabi, alam niyo ba, lalo na kayo, no, yung general evangelist o yung mga evangelist daw, mga ministro, yung itinuturo ninyo, corrupted doctrines. Pag corrupted doctrines, alam nyo,
Meron pa akong isang-isa. Meron pa ba? O sige. Oh, punta tayo doon sa Santiago, doon sa James, ha? O, Sa 3-1. Yeah. sa 3:1. Tingnan niyo to, ha, mga ministro, ha. Pakinggan ninyo to. Kaya kami ni Kapatid Nening talaga kaming titiyakin muna natin. Ito pa talaga yung sinasabi ng Biblia. Ayan, 3:1. Mm. Yeah. Basahin ninyo yan, Not many of you should become teachers. Ayan. Serving in an official teaching capacity. My brothers and sisters, for you know that we who are teachers, yung nagtuturo, will be Oo. judged by a higher standard. Ayan, natandaan nyo yan, ha? Because we have assumed greater accountability and more condemnation. More condemnation. More If condemnation. we teach incorrectly. Maliwanag yan. Ministro, ha? General Evangelist, executive minister, ano man ranggo mo, district minister ka, ha? Oo. Kung ano man ang ano nyo, nagtuturo kayo, at tiyakin ninyo kung kayo'y nagtuturo, ito ang alam ninyo. Sabi diyan, will be judged by a higher standard. Ayan. Manawagan na rin tayo dito sa mga kaibigan nating ministro nasa Amerika. Meron akong kaibigan dyan na nagbabasketball, nakalbo na rin, kasunod natin. Na magaling mag-i-English, no? Magagaling silang mag-i-English, eh. Ang iba, kalaro ko pa na iba district minister dito sa Amerika. Brother, clear ba ang conscience ninyo sa pagtuturo ninyo tungkol sa talaan? Yan ba talaga ang biblical o ICJesus na paraan ng pagtuturo? Baka yan ay naratibo ninyo. Nako, mananagot tayo. Ang sabi rito, maliwanag. Kaya ang mga tagapagturo, ang sabi, serving as an official teaching capacity. Binigyan ka ng kapasidad at ng opisyal na karapatang magturo. Ang panawagan ng Apostol Santiago, my brothers and sisters. Kaya pinananawagan din ang atensyon ng mga miyembro. Ano yung panawagan? For you know that we who are teachers, dahil sa alam ninyo na kaming mga tagapagturo will be judged by a higher standard because we have assumed greater accountability and more condemnation if we teach incorrectly. Kaya, ang sabi, greater accountability. Mas higit na mataas ang standard na inaasahan ng Diyos na sagutin ng nagtuturo. Pag nagturo tayo ng incorrect na aral, gaya ng ating pinanggalingan talata sa unang Korinto, 16:17, I will destroy the destroyer. Hihintayin pa ba natin mangyari yon sa ating buhay na i-destroy ng Diyos ang pamilya natin? Nako, hindi malit na bagay itong ating pinag-uusapan po rito. Kaya bago kayo maniwala, mga miyembro, magbukas kayo ng isipan. Bago kayo magturo, mga ministro, wag lahat ng tinatanggap nyo doon sa iisang tao na yon ang siyang ituturo nyo. No, you are obliged by God to examine. Katulad ng mga Bereano, sinisiyasat nila ni muna di ba? Na magturo si Silas at saka si Pablo, eager na eager silang makinig. Pero ang ginawa nila ay counter-check nila ang Apostol Pablo, kanilang binasa ang Biblia araw-araw. Para matiyak kung ang itinuro ni Pablo ay totoo, correct, sapagkat kung incorrect ang kanyang itinuro, hindi nila sasampalatayanan yun. At saka mahirap yon. Yung mismong nagtuturo ng incorrect, may babala na ang Diyos. Di ba? Magbago na kayo. May babala na ang Diyos. Ano yung incorrect? Corrupted yung doktrina. Yun. Ano ang babala ng Diyos? Uy, I will destroy you. Naku, mabigat yun, mga kaibigan, mga kapatid. Baka kapatid na Jeriel, baka sabihin nila nagtitreat tayo sa kanila. Hindi threat yun. Ang Diyos mismo nagsalita nun eh. Hindi natin ginawa ito na tayo lang. Hindi naman namin kayo madidestroy. Can we destroy you? No. We will love you. We will love you. We will never destroy you. Hindi namin kayo pwedeng, kaya itong sinasabi namin, hindi po paninira. Kasi minsan, sasabihin nyo, pagka kayo pinupuna, naninira, inuusig. Tandaan ninyo, yung pag-uusig, natural yan na mararanasan ng mga tunay na tagasunod na. Nakasulat doon, you will be persecuted because of me, because of my righteousness. Ngayon, kayo po ay nasusunog o kayo ay pinoprosecute not because of God's righteousness,
because of your political point of view. Magkaiba Correct. po yun. Yeah. Diyan kayo dinala ng tagapamahalang pangkalahatan ninyo. Di ba? Kaya natupad sa kanya, tinder siya, his work will create a spark that will burn everyone. Naku, yan ang nangyayari. Di ba? Nangyari na noon yan, kapatid na Jeriel. Sapagkat ang binabasa natin ay Isaiah sa Lumang Tipan, Yes. naganap na yan noon, pero pagka ginawa rin ng ganong uring kasalanan, magaganap din sa kanya ang Kaya nangyari. yun na nga ang nangyayari ngayon. Tama. Di ba? Hindi namin sinasabing kayo lang yung katuparan ng hula dahil sinabi na namin noon pa na ang hula merong multiple fulfillment. Hindi lamang po yan one time. Yan ang, Nauulit yan. kasi Ang usapan dyan, hindi yung tao, yung subject, Eh, kundi yung uri ng ginawa. ginawa mo. Kasalanan niya. Ginawa mo yan, matutupad sa iyo yan. Di ba? Eh tingnan nyo ngayon, sunog na sunog kayo sa internet. Kaya ano ginagawa ninyo? Nakikipag-away na lang kayo. Yeah. Nakita mo? Nandyan sabihin yung mga wala kayong alam, inggit lang kayo. Hindi, walang naiinggit sa inyo, mga kapatid. Ano po? Tapos papakita niyo yung mga kapilya nyo. Ang gaganda ng kapilya namin, inggit kayo. Brother, itapat mo yan sa mga simbahan ng Katoliko sa Europe. Tignan natin kung saan papasok ang mga walang alam sa religion. Kapag dalawang papasukan, pagtapatin mo yung pinakamagandang kapilya nyo at saka yung banggitin na lang natin yung yung na doon sa kapatid na Erning, doon sa Barcelona. Na-destino ka doon, di ba? Hindi, doon ako na-destino sa Italia eh. Doon sa Pero Barcelona, sa Spain. Meron doon La Familia ang tawag nila eh. Ha? Isipin mo, kapatid na Erning, 7,000 years na ginagawa yun. Wow. Hanggang ngayon, hindi pa masyadong tapos. Pero halos matapos na. Itapat niyo yung templo niyo doon. Kasi nag-a-arrogance kayo eh. No? You didn't even know. Lalo na yung mga taga-Pilipinas na hindi pa nakarating sa ibang bansa. Ang Hindi nyo- sabi pa nung matandang babae na handog, no? Ito, naalala ko lang, sabi niya. Yun naman mga miyembro ng wika, walang alam kung ano ginagawa ng mga leader doon sa taas. Totoo nga naman yun. Bago. Totoo. 1914 na nga lang, 2014 na bautismohan. Ang lakas na ng loob na magsalita. Well, anyway, it's not your fault because, you were enticed and actually I was able to be convinced to believe false or corrupted doctrine. Once you believe it, ito ang aking paniniwala, kapatid ni Henry. When you believe in something, you believe it, that becomes true to you. Nakita mo? Yun ang totoo sa'yo. Kasi pinaniwalaan mo na eh. Pero ba't mo pinaniwalaan? Dahil nakinig ka lang, pero di mo siniyasat. Yun ang panganib nun. Kasi pag pinaniwalaan mo na isang bagay, totoo na sa'yo yan. Baka nga ipakikipaglaban mo yan hanggang sa kamatayan mo eh. Bagamat sa kahit na hindi mo pa naintindihang lubos eh. Diba? Tamo, kami lang ang ligtas. Ilan ba ang pagliligtas na alam mo, brother? Yun ang tanong. Ang alam na kasi ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo, isang beses lang yung paghuhukom, brother eh. Isang kisap mata, tapos na lahat eh. No, it's not gonna happen that way. Mag-aaral pa kayo ng Biblia. Makinig kayo doon sa aming mga isinyer na mga talata ng Biblia na may pagkakasunod-sunod ang kaligtasan. Actually, isipin mo, ang ibibigay na haba ng panahon, kapatid na Erning, isang araw sa Diyos. Isang araw sa Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng tao. Bibigyan ng Diyos ng isang araw para mapilitan ng sumampalataya. Anong tawag doon sa isang araw na yun? 1,000 taon. Millennial Kingdom. At saka, maging sa panahon ng Great Tribulation period, ay mayroon pa rin maninindigan na ang iba'y pupugutan ng ulo, kasama yon sa mga taong papasok sa Millennial Kingdom. At saka, ito ho, mga kapatid, no, nakikinig dyan sa iglesia ni Cristo Manalo, no po, maging sa ibang relihiyon, itinuro ba sa inyo tungkol po sa Millennial Kingdom? Yeah. Dapat po ay malaman niyo po yun. Huwag niyong ipangatwira na hindi kasi itinuro eh. Kung ano lang yung itinuro ng pamamahala namin, doon na lang po kami. Yan po ang problema. Yan ang delikado. Sapagkat ang sabi ho ng Biblia sa aklat ng Oseas,
sa kakulangan ng kaalaman, Yeah. mapapahamak ang aking mamamayan. Pag Ayan. kulang tayo ng kaalaman po, delikado. Pag sobra naman sapagkat dinistort, kinurap ang aral, delikado rin. Kailangan May- eksakto lang. O di po ba, mga kapatid? Kaya Ay, nananawagan po kami uli sa aking kaibigang General Evangelist, brother. Makipag-usap ka po sa amin, no? Meron kaming, ayun, may email address kami diyan. Kausapin mo kami, mahal namin kayo. Alam nyo, nagmamahalan tayo. Kung nagkaiba naman tayo ng paniniwala, mamalagi pa rin ang pag-ibig. Ang sabi nga, we agree to disagree. We still have to love each other. Kailangan po yung pag-ibig. If you consider us as your enemies in faith, Yeah. the Christ said, love Love your enemy. enemies. So, if we consider you as enemy of faith, we love you. Ayan. Kaya, dalo kayo sa pagsamba po sa Sabado. Yan ang pag-uusapan natin. Yung tungkol sa Ah. pag-ibig. Okay. Sa pag-ibig. Bueno, tayo po'y naniniwala na una, ang Diyos ay ating napapurihan at sana ay huwag magalit ang ating mga kapatid dyan sa Iglesia ni Cristo Manalo, kundi kaya namin binibigyang Manalo sapagkat maraming Church of Christ po maraming Iglesia ni Cristo. Dito lang sa Amerika, isang tambak na Iglesia ni Cristo dito Alam niya ng mga ministro dito at mga common miyembro ninyo. Ang amin po ay pag-ibig. Mag-usap tayo sa Biblia. Kapagkat utos naman po talaga na ipaliwanag ninyo na may buong tiyaga at may mabuting konsensya ang inyong sinasampalatayanan. Kaya i-share natin kung ano yung hindi natin sasabihin, mali kayo, kami lang ligtas, kayo hindi. Hindi. Alamin natin ano po yung tama, ano po yung tamang itinuturo ng Biblia. Hindi yung sino tama, sino sa atin ang Hindi tama. ganon. Alamin natin ang tama. Ano ba talagang tama? Ako, kaya ang ginagawa natin, no? Ito yung sa'yo, tama yan. Kaya yan ang totoo sa'yo. Sa akin, hindi ko sinatanggap yan. Pero, hindi tayo magkaaway. We are opponent, but we are not enemies. Don't treat me as enemies. Magkatunggali tayo, magkaiba tayo ng pananampalataya. No? Iba ang pagkakaintindi mo dyan, iba pagkakaintindi ko dito. So, tignan natin, ano ba ang tama talaga ayon sa sinasabi ni Ba? Yung merong sense. Kasi baka nonsense di ba? Ang Diablo kasi magaling din di ba? Alam mo, Walang dalawang magkaiba na totoo. Tiyak mayroon diyang hindi totoo. Kaya sa totoo lang. So ang Diablo nga tamo yung Diablo tamo yung Diablo tingnan mo yung Diablo kung hindi matalino ang Panginoong Yahweh. Ano sinasabi? Yung nakikita mong yan, lahat yan ibibigay ko sa'yo, sambahin mo lang ako. Makikita mo doon, ba, ibibigay daw sa akin lahat yun. May offer. Pero unang tanong ko doon, kanya ba yun? Yung ipamimigay niya, hindi kanya Kaya ipamimigay nitong lokong demonyon to. Hindi Kaya naman. yung sasabihin na siguro kung ang uupo dyan ay miyembro, ay iglesia, mababayaran yung utang. Ba't may pambabayad yung hindi naman? Yeah. Tapos sasabihin mo, ito lang ang kaligtasan. Hinihiling ko sa Diyos. Brad, hindi ba ikaw nag-aanap ka rin ng kaligtasan? I-share mo. Sarili mo. Pero wag mong sabihin yung paniniwala ng iba mali. Hindi ba yan ang ginagawa ng iglesia? Ngayon, na tayo pinibigay natin yan. Ano ang reaksyon ng mga members? Arrogance ang reaksyon. Diba? Don't react in arrogance. Bakit? Ayaw ng Diyos ng arrogante. Sa huling kapatid na Erning, ito ang babasahin natin. Ito yung huli. Sige. Ito na yung huli. Para makita ng marami kung ano yung sinasabi. Bagamat napahaba tayo, okay lang yun. Mahaba ng konti. Yung ang hindi naman natin pwede kayong kumain, pwede kayong uminom. Di ba? Ayan, nawala tuloy. Sana ba yun? Yung ito. Ayan. Yung arrogance. Ito, ayun. Asa na? Nawala na. Asan na ba yun? Ito, yung arrogance. Proverbs ba yun? Hindi yan. Proverbs 16:5 clearly states that arrogance is detestable to God. Everyone who is arrogant in heart is an abomination to the Lord. Be assured, he will not go unpunished. Proverbs 16:5. Yan yung sinasabi diyan, no? Meron pang ibang mga talata, medyo i-google ninyo para makita ninyo kung gaano kasama sa harap ng Diyos
ang pagiging pagiging arrogante o kayabangan. Huwag tayo magyabang. Don't flex your muscle. Mamalagi tayo. Sabi nga, ano man ang marating natin sa mundo, Kababa ang loob. oo, lagi tayo nakatungtong sa lupa. Hindi naman tayo ibon eh, di ba? Pag ikaw ay namayag pag lumipad, pagbagsak mo, bali-bali buto mo. Kaya kapatid na Jeriel, no? Kapatid na Henry, tayo ay magtatapos na at tayo ay nagpapasalamat sa mga nakinig at nag-iimbita sa ating mga pagsamba. Sige po, tayo manalangin. Ama naming Yahuwah, salamat ng marami sa iyo. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at ang mga nakikinig. Panalangin naming basbasan ang mga leader ng iba't ibang bansa at leader na nagtuturo ng iyong mga salita na huwag kaming magkamali ng pagtuturo sapagkat ayaw mo, Ama, na ang itinuturo at pinakakain sa iyong mga templo ay ang mga corrupted na doktrina. Kundi ang nais mo kung ano ang ipinahintulot mo sa langit, yun ang makarating sa mga tao dito sa lupa. Pagpalain mo kami sa aming mga paglalakbay at patawarin din kami, Ama, sa aming mga pagkakasala. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Bueno, sige po. Babay po sa lahat.